inaanyayahan ko po ang lahat para sa ating panalangin. Binibining Aba po, Panguluhan, maaari niyo po bang panguluhan ang ating panalangin? Sa lahat ng Katoliko, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon po naming Diyos, meron po kaming bagong tatalakayin ngayong umaga. Naway sa puso't isipan po namin at bigyan niyo po sana kami ng lakas at naway makasagot po kami sa anumang mga katanungan. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Father, and Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Giselle Emando, ang inyong magiging guro sa gabing ito. Magandang gabi po, ma'am. Class Bidel, maaari ko bang malaman kung sino ang mga liban sa araw na ito? Sa ngayon po, wala pong liban, ma'am. Sige, magaling. Ngayon, sino ang nakaalala sa ating mga tinalakay noong nakaraang pagkikita? Binibining Makapas. Wala. Sige, si Binibining Denher. So, ang tinalakay po natin noong nakaraang pagkikita ay tungkol po sa mga iba't ibang dulog sa pagkatuto at pagtuturo. Maraming salamat. Magaling. Ngayon ay bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, ay narito po ang ating mga layunin. Ngayon, sino ang maaaring bumasa sa ating layunin? Sige, Binibining Libby Jane. Layunin. Pagkatapos ng talakayan, inaasahan na ang mga mag-aaral ay matabo ang mga sumusunod na kasanayan na may 70% na kawastuhan. Natutukoy ang iba't ibang antas ng wika at ang mga katangian nito. Nakapagbibigay ng sariling halimbawa batay sa paksa at naiuulat ng mga mag-aaral ang iba't ibang antas ng wika. Maraming salamat. Ngayon, handa na ba kayo sa ating gagawing pag-aaral? Yes, ma'am. Opo. Magaling. Bago tayo dumako, ay mayroon akong gawain na inihanda sa inyo. Sinong makapagbabasa sa ating panuto? Sige, Binibining Levy Jane. Gawain 1, take to note. Panuto, subukang buuin ang salitang ipinapahiwatig gamit ng mga larawan. Maraming salamat. Sino ang makakasagot sa unang bilang? Binibining Jade Marie. Ma'am? Maaari mo bang sagutan ang ating unang bilang?
Sige, si Binibining Denher, maaari mo bang sagutan ang ating unang bilang? Sa tingin ko po, ma'am, formal. Magaling, tama ang iyong sagot. Sa susunod na bilang, sino ang makakapagsagot? Sige, Binibining Denher. So, sa pangalawang bilang po, ma'am, ito po ay lalawiganin. Tignan nga natin kung tama ba ang iyong sagot. Magaling, tama. At sa panghuli naman, sino po ang maaaring makapagsasagot? Binibining Levi Jane, maaari mo bang sagutan ang ating panghuling bilang? Magtatawag ako ulit. Si Jade Marie. Kolokyal po, ma'am. Sige, tingnan natin ang iyong sagot kung tama ba ito. Magaling, tama. Ngayon ay darako na tayo. Ngayon ay meron na kayong mga konting kaalaman tungkol sa ating tatalakayin ngayong gabi. Sino sa inyo ang makapagsasabi kung ano nga ba talaga ang ating tatalakayin ngayon? Ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin? Binibining yes? Tingin ko po, ma'am, ang tatalakay natin sa araw na ito ay tungkol po sa mga antas ng wika. So magaling. Ang ating tatalakayin ngayong gabi ay tungkol sa antas ng wika. So bago tayo magsisimula sa ating talakayan ay meron akong inihanda sa inyo na mga Unang bilang, ano-ano ang antas ng wika? Pangalawang bilang, bilang isang mag-aaral, mahalaga ba ito sa pang-araw-araw na pagkikipagkomunikasyon? Pangatlong bilang, sa anong paraan ginagamit ang antas ng wika? So dito sa pangatlong bilang, no, sa anong paraan ginagamit ang formal na antas ng wika, pagpasensyahan niyo na sapagkat hindi po na may technical errors. So naway pagkatapos ng ating talakayan ay atin ang masasagutan ang ating mga gabay na katanungan. Ngayon handa na ba kayong lahat sa ating bagong talakayan para sa gabing ito? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Sige. So ang ating tatalakayin ngayong gabi ay tungkol sa antas ng wika. Ang unang antas ng wika ay pwede bang basahin, Binibining Jade Marie? Formal at di formal. Di formal na wika ang ginagamit ng tao sa kahit. Samantalang formal naman ang ginagamit ng tao sa nakaatas o nakakatanda. Formal ito ay antas ng wika na standard at kilala. Di formal ito ay antas ng wika na karaniwan pala sa
madalas gamitin sa pakikipag-usap at pakikipag-unas. So, klaro, di ba? Kung sinasabi nating formal, ito ay kalimitan ginagamit natin sa paaralan o yung mga formal meeting. At yung di formal naman, yung mga salitang karaniwan at palasak sa mga pang-araw-araw na pakikipag-usap sa mga kakilala o mga kaibigan. Yon ang di formal. Kung formal naman, ito ay yun yung mga ginagamit natin sa paaralan o yung mga formal meeting o yung sa mga senado, yun yung mga formal. At yung di formal, kapag nakikipag-usap lang tayo sa ating mga kaibigan, like nakikipag-usap, naintindihan ba? Yes, ma'am. Kung gano'n ay darako na tayo sa pangalawang antas ng wika, kung ito ang lalawiganin. Maaari mo bang basahin, Binibining Reyes? Lalawiganin. Wikang ginagamit ng mga tao sa lalawigan. Hindi talamak ang paggamit ng wika sa buong bansa ng mga wikang lalawiganin, ngunit nagsasadya ito ng implikasyon ng kultura ng isang lalawigan. So kapag sinasabi nating lalawiganin, no, ito ang mga salitang kilala at saklaw lamang ng puok na pinanggagamitan nito. So halimbawa, kapag sinasabi nating Tagalog, ito ang kanilang ang word o ang salita ay aalis. Ang aalis sa Ilocano ay pumanaw. Ang aalis sa Cebuano ay mulakaw. Ang aalis naman sa Bicolano ay mahali. So ito yung mga salitang kilala sa particular na lugar. Nakuha ba? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. ngayon ay darako na tayo sa pangatlo. Ito ang kolokyal. Maaari mo bang basahin, Binibining Levy Jane? Kolokyal. Ito ay pakikibagay ng wika sa taong gumagamit ito. Kadalasan, napapaikli ang mga salita ngunit napagkakasunduan ang pagpapaikli nito. Halimbawa, tara na, tena, pare, pre. So kapag sinasabi natin kolokyal, no, ito yung mga pinapaikli ng mga salita. So ito, halimbawa, tara na. So pag pinapaikli natin ito, nagiging tena. Yung pare, no, pinapaikli nito, ngunit kung papaikliin natin ito ay nagiging pre. Ngunit itong kolokyal ay pinagkakasunduan ito pinagkakasunduan ito kung paano ito pinapaikli. Naintindihan ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ngayon ay bago tayo darako sa ating gagawain ay atin munang sasagutan ang mga gabay na katanungan na na aming inihanda para sa inyo. Para sa unang bilang, ano-ano ang antas ng wika? Sige, sino ang maaaring makapagsagot? Sige, Binibini. Binibining Jade? Binibining Reyes? Ano ang antas ng wika? So, ang mga antas ng wika po, ma'am, ay ang formal at di formal, lalawiganin, kolokyal, at ano ba yun? At ayun lang po, ma'am. Binibining Rika, nandyan ka pa ba? Yes, ma'am. Para sa pangalawang bilang, maaari mo bang sagutan? Bilang isang mag-aaral, mahalaga ba ito sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon, yung mga antas ng wika? Ma'am.
isang mahalaga ito ang mahalaga as we as at Google sa papahagi Binibining recap, choppy ka, choppy. Pwede bang pakiulit binibining Rika sapagkat hindi ko po narinig? Bilang isang mag-aaral, mahalaga ba ito sa pang-araw-araw na pagkomunikasyon? yung Sige, maraming salamat, Binibining Rika. Para naman sa pangatlong bilang, sa anong paraan ginagamit ang formal na antas ng wika? Sino gustong sumagot? Yes, Binibining Levi Jane. So, ginagamit po ang formal na komunikasyon po sa mahalagang event po, like for example sa birthday, sa meetings, sa mahalagang pagtitipon po, ma'am. So, tama ang inyong mga kasagutan, no? Tama din si Levi Jane na ang formal na antas ng wika, ito yung ginagamit sa mga formal na formal like sa mga paaralan o kaya sa mga mahalagang pagtitipon, formal na pagtitipon like birthdays, no? Yan, formal. So, may katanungan pa ba? Wala na po, ma'am. Ngayon ay darako na tayo sa ating pangkatang gawain. Pakibasa ng ating panuto, Binibining Jade. Sa unang grupo, pumili ng isang representante na siyang mag-uulat na kung anong antas ng wika ang nakaatas sa inyong grupo. So, meron pa bang katanungan sa ating panuto? wala na po, ma'am. So ito ang mga nakaatas sa inyo sa pangkat una, ang kolokyal, pangkat dalawa, lalawiganin, pangkat tatlo, formal at di formal. Ngunit bago iyan, meron tayong mga pamantayan sa pag-uulat. Ang nilalaman ay may 20 puntos, pagkamalikhain 10 puntos, pamamahala sa oras 10 puntos, kooperasyon 10 puntos, kabuuan 50 points. So mayroon pa bang mga katanungan? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ng ating upang i-prepare o ihanda ang inyong pag-uulat. Maaari na kayo magsimula. Ngayon ay natapos na ang inyong oras. So magsisimula tayo sa unang pangkat. Sa unang pangkat. Hindi pa kayo sino ang ready na, ang handa na? O sige, magbunot na lang tayo. Sige, ang nabunot natin ay ang pangkat 2, ang lalawiganin. Sige, sino magpe-presenta sa inyo? Kasi po, ma'am. Okay, Binibining Reyes, maaari mo nang simulan. So, magandang gabi. So, ang iniatas sa amin ay ang lalawiganin. So, ang lalawiganin sa antas ng wika ay ang paggamit ng mga salitang karaniwan o pang-araw-araw sa isang partikular na lugar o rehiyon.
Ito ay nagpapakita ng mga pagkakaiba-iba sa bokabularyo, gramatika at pagbigkas sa iba't ibang bahagi ng isang bansa o teritoryo. Yun lamang po, ma'am. Maraming salamat. So maraming salamat sa inyo, no. Palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat nailahad ninyo ng maayos ang ang inyong ang nakaatas sa inyo ng mga paksa o nakaatas sa inyo. So ngayon ay magpupuntos na ako para sa unang pangkat. Binigyan ko ng sa nilalaman binigyan ko ng 20 points, pagkamalikhain 10 points, pamamahala sa oras binigyan ko lamang ng siyam na punto sapagkat tinawag ko kanina hindi pa sila handa. Sa kooperasyon ay 10 points, kabuuan 49 points. Para naman sa pangalawang pangkat, ang nilalaman binigyan ko sila ng 20 points, pagkamalikhain 10 points, pamamahala sa oras 10 points, kooperasyon 10 points at kabuuan ay 50 points. Para naman sa pangatlong pangkat, binigyan ko din sila ng 20 points sa nilalaman. Sa pagkamalikhain ay binigyan ko ng 10 points, pamamahala sa oras 10 points, sa kooperasyon naman ay 10 points. So, kabuuan ay 50 points. So, napakagaling at napakahusay ninyo. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon, wala na bang mga katanungan? Wala na po, ma'am. So ngayon ay darako na tayo sa ating batid ko ang lahat na naintindihan niyo ang ating tinalakay. Since wala kayong mga katanungan, ako ang magtatanong sa inyo. So, sa antas ng wika na ating tinalakay, anong antas ang mas nagagamit ninyo sa bahay o sa inyong pamayanan? Maaari mo bang sagutan, Binibining Levy Jane? Ang akin pong napili pong pakiulit po yung tanong, ma'am. O sige. Sa antas ng wika nating tinalakay, anong antas ang mas nagagamit ninyo sa bahay o sa inyong pamayanan? Okay po, ang nagamit po naming antas po is yung formal po, ma'am. Kasi wala po siyang pinipiling espasyo o anong mga ano yung mga dapat na gamitin para lang sa pakikipagkomunikasyon po. Maraming salamat, Binibining Levy Jane. May mga iba pa bang kasagutan? Okay, sige. Since wala na, dadako tayo sa panghuling katanungan. Gaano nga ba kahalaga ang antas ng wika sa ating pamumuhay? Sinong gustong sumagot? Kung wala, magtatawag ako. Binibining Denher, maaari mo bang sagutin ang aking katanungan? Pakiulit po yung tanong, ma'am. Gaano nga ba kahalaga ang antas ng wika sa pang-araw-araw nating pamumuhay? So, ang antas ng wika po ay napakahalaga para sa ating pamumuhay, lalo na sa ating pakikipagkomunikasyon. So, dahil sa mga antas ng wika, nalalaman natin kung kailan or paano natin ito gamitin sa pakikipagkomunikasyon. Yun lang po, ma'am. Maraming salamat, Binibini. Ngayon, batid ko na naiintindihan ninyo ang ating tinalakay. Kaya sa ating pagsusulit ay magbibigay ako through Google Form at sasagutan lamang ninyo ito sa loob ng 5 minuto lamang. Ang link ay nasend ko na sa GC. Maaari na kayong magsimula. Okay, sige. Nakita ko na rito na lahat na ay nakasubmit. So ngayon, pakipicturean ang ating takdang aralin.
Tapos na ba? Opo, ma'am. Yes, thank you. Maraming salamat sa inyong pakikilahok. Paalam na sa inyong lahat. Paalam na po, ma'am. Alam na po, Paalam na po, ma'am. Salamat, ma'am.